alam mo yung 20 pesos na bigas is always subsidized yan, no? Hindi kaya sa ngayon na na production natin kasi kung 20 pesos na bigas, parang 9 pesos na palay ang price. Kung 9 pesos ang presyo ng palay, yung production cost is almost 15.50 ang computation ng maski ang computation ng Department of Agriculture. So hindi talaga kaya yung 20 pesos na bigas kung walang subsidy. May good news muna tayo. Hindi ko alam kung para po sa inyo, magandang development po itong balitang tungkol po nga bumaba yung presyo ng regular na bigas. Sa humigit kumulang 43 pesos and 74 centavos kada kilo mula po sa 44 pesos and 44 centavos noong kalagitnaan ng Abril. At yung presyo din po ng well-milled rice po natin na engineer, ngayon ay umabot na po sa 50 pesos and 48 centavos kada kilo mula po sa 51 pesos engineer. Ano ba ang inyong masasabi tungkol dito? Yeah, bali Jay, yung presyo na yan is average, no? Ibig sabihin, may mas mababa pa kasi yung harvest natin dito sa ating bansa is yung farm gate bumaba ng 17 pesos ang dry na pagbili sa magsasaka and delivered sa mga miller, no? And traders nasa 19 pesos. So kung ito is magiling and mabigay sa delivered is nasa 32 pesos yung regular meal, and yung well meal rice more or less nasa 34 pesos, no, ang delivery. So yung presyong nakikita natin, yung regular meal may bumaba na 35 to 37 pesos, and yung well meal rice bumaba yung retail sa 38 to 42 pesos. Opo, at ito naman nararanasan o nararamdaman na ng ating mga kababayan na engineer sa buong Pilipinas? Yung area na harvest is of course itong Luzon, no? Yung area ng malaking harvest is region 1, 2, 3, no? And dito siguradong may makikitang ganun presyo, and yung going to Metro Manila higher siguro ng 1 to 2 pesos. Yung Visaya Mindanao naman depende kung kaano kalaki yung harvest. Sa tingin naman natin may presyo rin na ganun presyo ang area doon sa Visaya. Opo, opo. Paano naman po dito sa yung 20 pesos na kilo po ng bigas na pinangako po ng gobyerno engineer? Ano ho ba yung update po ninyo dyan, monitoring po ninyo? Buong bansa ho ba ay nakakaramdam na nito, or may mga specific areas lamang ang for now ay nakakabenepisyo po sa presyohan na yan? I think sa ngayon is Metro Manila pa lang. Wala pa sa other area. Yung Cebu siguro may in-implement doon, pero majority ng lugar wala pa nito, no? And ito is kung ang budget na linaan ng government is 5 billion and ang targeted is 10% ng total population. Ito is magamit, no? Ang computation ko kasi pwedeng magamit itong up to 169 days kung 10% lang ang target nila. So depende dun sa targeted na tao ang i-feed nila. So kung 10% lang ang target nila, yung 5 billion kayang 169 to 160 days. Opo, at ito ay mabibili hindi doon sa mga pampublikong merkado ho ba, kundi sa mga kadiwa store lamang?
Yeah, kasi ang government niyan is nalulugi, no, ng 15 to 18 pesos per kilo yan. So subsidized nga. So ito is hindi kalahatan makakakuha nitong bigas na ito. Magkano nga ulit yung limitation lamang na mabibili ng ating mga kababayan engineer doon po sa 20 pesos na presyohan po ng bigas? Kung tinarget nila is 10% ng population, pwedeng 160 days, ito yung 5 billion na yan for 10% of the total population. Opo. Pero ito yung tanong ngayon, yung sustainability o consistency po nito, hanggang kailan kakayanin ng gobyerno po natin yung pagbebenta po niyan? At lalo na ngayon pala, Metro Manila pala mga sabi mo nga, na ipapatupad itong 20 pesos per kilo ng bigas. Yeah, depende sa targeted na kung makita natin after lunch, subos na yan Siyempre, kasi konti ang stocks nito. Kaya sinasabi natin depende dun sa targeted beneficiaries. Kung lahat kasi kung lahat mabibigyan nito, 9 days lang yan 7 to 8 days ubos na yan, no? Pero siyempre hindi naman lahat bumibili nito. So kung targeted lang is 10%, pwede tayong may stocks tayo up to 160 days. Opo. Sa ngayon ho ba, engineer, pagdating po dito sa usapin ng bigas, may aabangan ho ba tayong magandang balita mula sa gobyerno? Ano bang update po ninyo, monitoring? Yeah, the best pa rin is of course yung yung karakalad na price dun sa running price talaga. Kung nabili ito sa 17 pesos na dry sa magsasaka, 19 pesos na dry delivered. So yun ang presyo na tinitingnan natin, nasa 35 pesos yung regular meal and 38 pesos yung well meal rice. Siguro yun ang ibase natin kasi yun ang talagang price na tumatagbo. Yung 20 pesos talaga is subsidized. Depende kung ilan ang ibubuhos na pera ng gobyerno bago mabigay na 20 pesos na bigas. Opo. Dito naman po sa presyohan po ng ating karning baboy, engineer, tumaas daw po yung presyo ng baboy. Lalo na po yung kasim natin na umaabot sa 388 pesos kada kilo mula po sa 365 pesos noong Abril. Yung liempo naman tumaas din po yung presyo. Ito ay dahil nga daw sa kakulangan ng supply dulot ng African swine fever at mataas na demand. Ano bang nakikita po ninyong solusyon para matugunan itong problemang ito, o isyung ito? Yeah, tinulungan ng mga producers yung Department of Agriculture para ma-maintain yung 230 na price, no? Ang problema talaga nila is between biyahero and retailer. Mukhang hindi nakakasunod yung price. Kaya I think sinuspend nila yung MSRP. So ang tingin naman natin is yung sa producers almost 95 to 96% nag-comply naman dun sa presyo na 230. So sa tingin natin hindi problema ng producers yung presyo ng retail. Oh, pero yung suggested retail price po para sa baboy, di ba tinanggal ito, engineer, dahil sa kakulangan ng supply. Nakatulong ho ba ito? Mapababa yung presyo o makontrol itong presyohan nga natin sa baboy? I think yung MSRP nakatulong na ma-maintain sa 300 level yung price. No? And maski paano nakatulong dun sa pag-maintain ng price. Ngayon, in-expect natin yung pagtanggal ng MSRP, medyo tataas konti yung presyo. Oo, yung nabanggit nga na isa sa mga dahilan yung African swine fever nga dito nga sa mga baboy. May bakuna na ba tayo, engineer, para masolusyonan ito at lalo pang dumami yung lokal na produksyon natin sa halip na mag-import ng marami?
Yeah, hinintay pa rin natin yung FDA kung maaprubahan itong vaccine na ito para at least maka-roll out na. I think enough naman yung testing na nangyari. It's up to the Food and Drug Authority kung ito ba ay pumasa para at least maka-roll out itong vaccine na ito. Opo, may timeline ho ba? Or target month, kailan possible ito maipatutupad o magsimula po itong pagbabakuna ng mga baboy natin, Engineer? Yeah, yung Department of Agriculture may programa naman for vaccination. Outside doon, of course, yung maging commercialized, yun ang hinihintay. Sa ngayon naman, yung mga participation ng mga racer, natutupad naman. Pero medyo mababa yung compliance, no, dahil hinihintay yung final result ng testing para at least maingganyo yung mga producers na mag-vaccinate. Opo, bago ko lang ipasa kay partner MJ Engineer, sa ngayon ba ilang porsyento yung demand na inaangkat natin o supply na inaangkat po natin dito po sa karning baboy mula po sa ibang bansa? Yeah, almost 50% na, no? Dati before African swine fever, ang pinapasok lang natin is around 12% to 13%. And ito is nakita natin yung population ng atin na local bumaba. Yung comparison lang ng 2023 to 2024, 2023 ang pinasok lang natin is almost 500 million kilos. Itong 2024 umabot ng almost 790 million kilos na baboy ang naipasok natin. So kung makita mo yung increase ng laki ng import, no? Before kasi ang pinapasok lang natin is nasa 290 million kilos, no? Or 300 million kilos. So yun, yung increase na yun ang laki ng substitute dun sa local meat natin. Engineer, good morning po. Sir, si MJ po ito. Ano pong masasabi nyo dito sa bagong pahayag mula po sa podcast ng Pangulong Marcos Jr. na iginiit po niya na yung smuggling at yung quote-unquote spoiled na mga opisyal ng gobyerno ang naging dahilan daw po kaya hindi niya agad natupad o nagkaroon ng delays doon sa 20 peso per kilo na kanya pong ipinangako. Basahin ko lang po, sir, yung katagang binanggit ng presidente. Sabi niya dito, and I quote, dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na i-spoiled, basta't import lang ng import. Tapos yung importation niyan, illegal and legal. Sir, ano masasabi mo dito? Yeah, yung illegal talagang sinasabi natin na makaka-apekto yan sa ating local producers dahil hindi nagbabayad ng tamang taripa. And alam naman natin yung tariff collected mapupunta sa ating rice tarification law. And yun ang mapupunta sa ating mga magsasaka. So kaya yun ang isang problem, no, na hinaharap. And of course, kaya sumulat tayo sa ating Pangulo, yung tariff na binaba sa 15%. Dapat ibalik sa 35%. Ang initial ginawa ng Palasyo is sumulat sa NEDA na i-review yung sinasabi natin na argument na dapat ibalik sa 35% tariff. And kung makikita natin yung nabibili naman natin na 35 to 38 pesos na rice na mura is galing dito sa local production natin. So ano bang ang kailangan gawin talaga, MJ, is yung tariff ibalik sa 35% and yung tariff collected mapupunta sa ating mga magsasaka para makaproduce sila ng mas mababang presyo na
presyo ng bigas, no, dahil kung may nakolektang taripa mambigay sa kanila, pwedeng mas mababa ang presyo ng palay para bumaba yung presyo ng bigas. Chairman, matagal na po kayo sa industriya ng pagsasaka. Sa tingin po ninyo, tutuparin niya yung pangako niya kung walang eleksyon, nagdaang eleksyon, Chairman? Alam mo, yung 20 pesos na bigas is always subsidized yan, no? Hindi kaya sa ngayon na production natin, kasi kung 20 pesos na bigas, parang 9 pesos na palay ang price. Kung 9 pesos ang presyo ng palay, yung production cost is almost 15.50 ang computation ng maski ang computation ng Department of Agriculture. So hindi talaga kaya yung 20 pesos na bigas kung walang subsidy. Opo, at kung walang eleksyon. Sir, di po ba kayo nababahala na baka magdulot po ng distortion sa market pricing, lalo na po sa inyo na mga magsasaka, Chairman? Nagbebenta po kayo ng hindi po kaya yung 20 pesos per kilo ng bigas. Baka magdulot ito ng pagkakaroon ng black market o hoarding sa hinaharap para po may mga magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas outside of the government program, Chairman? Wala, no? Walang, ina-assure namin na walang makakabenta ng 20 pesos na bigas outside dun sa programa dahil kung walang subsidy, no, na 15 to 18 pesos talaga dun sa presyo, hindi talaga kaya, no? So, ang tingin lang natin is ito is targeted lang na mabibigyan, majority pa rin na bumibili sa merkado is yung 35 to 38 na regular meal, and well meal rice na 38 to 42, and yung special rice na 45 to 52 pesos.